Isang impit na ungol ng babae ang tumagos sa makapal na pinto ng Suite 609 na sinundan ng pamilyar na halakhak ng isang lalaki. Naniga si Rachel sa kinatatayuan niya. Ang mahigpit na hawak niya sa kahon ng red velvet cake ay unti-unting lumuwag at naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Kilala niya ang tawang iyon. Si Javier, ang asawa niya. At ang babaeng kasama nito, walang duda, si Veronica, ang general manager ng hotel na tinuring na niyang parang sariling kapatid. Napatingin si Rachel sa hawak niyang cake. Happy 3rd anniversary! Ang nakasulat sa icing na ngayon ay unti-unti nang natutunaw dahil sa init ng palad niya. Nanginginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kalampagin ang pinto at sirain ang mukha nilang dalawa. Pero natigilan siya nang marinig muli ang boses ni Veronica mula sa loob. Honey, sigurado ka bang hindi tayo mahuhuli? Paano kung mag-check ng account si Rachel? Tumawa ulit si Javier. Isang tawa na puno ng pangmamaliit. Si Rachel? Huwag ka ngang magpatawa ron. Alam nating pareho na walang alam ang babaeng yon kundi mag-shopping at mag-ayos ng buhok. Napalunok si Rachel. Ang lasa ng laway niya ay mapait, parang apdo. Nagpatuloy si Javier at ang mga sumunod niyang salita ay parang patalim na humiwa sa dibdib ni Rachel. Ibinigay na niya sa akin ang full authority sa bank accounts. Sa susunod na buwan, kapag napirmahan na niya ang transfer papers ng La Vista, wala na siyang habol. Akin na ang hotel at sayo na ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Rachel. Hindi lang ito basta panloloko. Ito ay isang nakawan, isang planadong krimen. Ang La Vista, ang legacy ng yumao niyang ama. Balak itong angkinin ni Javier at itapon siya sa kangkungan pagkatapos. Kung papasok siya ngayon at gagawa ng eksena, ano ang mangyayari? Magsosorry si Javier? Hahanap ng palusot? Hindi. Baliktarin pa siya nito at palabasing baliw. Wala siyang ebidensya. Hawak ni Javier ang pera, ang impluensya, at ang katapatan ng mga empleyado. Kasama na si Veronica. Dahan-dahan, sa kabila ng nanginginig na tuhod, umatras siya. Bawat hakbang palayo sa Suite 69 ay parang paghakbang sa ibabaw ng bubog. Masakit. Nakadudurog. Tumakbo siya. Hindi papunta sa elevator, kundi sa fire exit. Doon, sa dilim at dumi ng hagdanan, ibinagsak niya ang cake sa basurahan. Kasabay noon, ang pagbagsak ng mga luha na kanina pa niya pinipigil. Walang hiya kayo. Bulong niya sa sarili habang nakasandal sa malamig na pader. Pinagkatiwalaan ko kayo. Pero habang umiiyak siya, may ibang namuo sa dibdib niya. Hindi lang sakit, galit. Isang nag-aalab na puot na mas mainit pa sa luhang dumadaloy sa pisngi niya. Hindi siya papayag. Hindi siya magiging biktima lang. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang malaman kung saan tinatago ni Javier ang mga papeles at ang pera. At hindi niya iyon magagawa bilang si Rachel na asawa ni Javier. Kailangan niyang maging anino. Isang taong walang pumapansin. Tumayo siya at pinunasan ang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Naalala niya ang stockroom ng housekeeping sa basement. Doon madalas itambak ang mga lumang uniforme. Bumaba siya ng hagdan, mabilis pero maingat. Pagpasok niya sa stockroom, amoy alikabok at lumang sabon ang sumalubong sa kanya. Humarap siya sa basag na salamin sa sulok. Kitang-kita niya ang refleksyon ng isang babaeng mahina. Ang babaeng niloko. Ang babaeng tinawag ni Javier na walang alam. Nakakita siya ng isang gunting na nakapatong sa mesa. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na gustong-gusto ni Javier na sinusuklay tuwing gabi. Huminga siya ng malalim. Shriek! Bumagsak sa sahig ang unang kumpol ng buhok. Shriek! Shriek! Wala nang luha. Bawat gupit ay parang pagputol ng tali na nagkokonekta sa kanya sa dati niyang buhay. Ang dating Rachel ay patay na. Ang natira na lang ay ang pagnanais na makamit ang hustisya. Matapos ang ilang minuto,
Iba na ang taong nakatingin sa salamin. Maikli at gulo-gulo ang buhok niya, parang sa lalaki. Kumuha siya ng isang bandage mula sa first aid kit sa pader at mahigpit na ibinalot iyon sa kanyang dibdib hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Masakit, pero kailangan. Naghahanap siya ng damit. Isang lumang oversized polo shirt ng maintenance staff. Maluwag ito at luma na. Perpektong pantakip sa kurba ng kanyang katawan. Kulay abo na naging itim na halos dahil sa dumi at mantsa ng grasa. Isinuot niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang dating Rachel na nandidiri sa munting alikabok ay naglaho na. Kumuha siya ng isang pares ng lumang rubber shoes na nakatambak sa ilalim ng locker. Malaki ng kaunti sa paa niya, pero pwede na. Tinali niya ng mahigpit ang sintas. Sa huli, pinahiran niya ng kaunting uling at grasa mula sa sahig ang kanyang maputi at makinis na leeg, pati na rin ang kanyang pisngi. Kailangan niyang magmukhang dugyot. Kailangan niyang magmukhang mahirap. Tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang senyora ng La Vista. Isa na siyang estranghero. Nakakita siya ng isang lumang nameplate na nakasabit sa gilid ng estante. Rico ang nakasulat. Kinuha niya ito at ikinabit sa kanyang dibdib. "Paalam, Rachel." Bulong niya. Ikaw na ngayon si Rico. Lumabas siya ng stockroom, diretso sa service area kung saan naglalabas-masok ang mga empleyado. Nakayuko lang siya. Iniiwasan ng bawat taong makakasalubong. Napansin niya na tama ang hinala niya. Walang tumitingin sa kanya. Para sa mga tao sa hotel na ito, ang mga nakauniforme ng maintenance o porter ay parang mga furniture lang. Naroon pero hindi pinapansin. Invisible. Tamang-tama. Ito ang kailangan niya. Napadpad siya sa opisina ng housekeeping at porter services sa basement. Maingay, magulo, at amoy pawis. Sa bulletin board sa labas, may nakapaskil na papel. Urgent hiring. Porter. Apply immediately. Huminga siya ng malalim. Ito na. Pumasok siya sa loob ng opisina. Agad na sumalubong sa kanya ang amoy ng sigarilyo at matapang na kape. Magulo ang paligid. May mga nagbubuhat ng kahon, may nagtatawanan sa gilid, at may radyong tumutugtog ng malakas. Pero nangibabaw sa lahat ng ingay ang isang baritonong boses na sumisigaw. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo kapag sinabi kong alas 4, alas 4, hindi alas 4:30. Napatingin ang lahat sa gitna ng kwarto. Isang lalaking matangkad, moreno, at may katawang batak na batak sa trabaho ang nakatayo doon. Nakapamewang ito habang dinuduro ang isang payat na empleyado na halos maihina sa takot. Si Barry, ang legendary head porter ng La Vista. Balita sa buong hotel na kinatatakutan siya ng lahat, kahit ng ilang manager. Napalunok si Rachel. Ito ang kailangan niyang harapin. Kung gusto niyang makapasok, kailangan niyang makuha ang respeto ng lalaking ito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kabog ng dibdib niya. Lumapit siya, kahit nanginginig ang mga tuhod sa ilalim ng maluwag na pantalon. Sir? Hindi siya pinansin ni Barry. Patuloy lang ito sa pagbulyaw sa kawawang empleyado. Layud. Ayusin mo yung trabaho mo, kundi sipain kita palabas ng hotel na to. Nilakasan ni Rachel ang loob niya. Kailangan niyang magpapansin. Sir, mag-a-apply po ako. Sigaw niya, pilit na pinapalaki at pinapababa ang boses para magtunog lalaki. Dahan-dahang tumigil si Barry. Ang buong kwarto ay tumahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Rachel o kay Rico. Dahan-dahang humarap si Barry. Nakakatakot ang mga mata nito. Matatalim, parang kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang titingnan niya. Naglakad ito palapit kay Rachel. Bawat hakbang ay mabigat. Parang yumanig ang sahig. Nang makalapit ito, halos matabunan na si Rachel ng anino nito. Ang liit-liit ng pakiramdam niya. Tiningnan siya ni Barry mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagdududa at pangungutya.
Ikaw? Asik ni Barry habang nakataas ang isang kilay. Mag-a-apply na porter? Tumawa ito ng mahina, pero walang bahid ang tuwa. Tingnan mo nga yung braso mo, Totoy. Parang tinting. Isang maleta lang yata ang buhatin mo. Bibigay na yang katawan mo. Lumapit palalo si Barry, hanggang sa maamoy na ni Rachel ang amoy ng pawis at sabon mula sa damit nito. Yumuko ito ng kaunti para magpantay ang mukha nila. Sobrang lapit. Kinabahan si Rachel. Baka mahalata nito ang makeup na uling sa mukha niya. Baka marinig nito ang bilis ng tibok ng puso niya. Umuwi ka na sa nanay mo. Bulong ni Barry na may halong pagbabanta. Hindi lugar para sa mga lampa ang impyernong ito. Tatalikod na sana si Barry. Pero hinawakan ni Rachel ang braso nito. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Kahit si Rachel nagulat sa sarili niyang tapang. Kailangan ko ng trabaho, sir. Matigas na sabi ni Rachel. Tinitigan si Barry ng diretso sa mata. Kahit anong ipagawa niyo, kahit gaano kabigat, kakayanin ko. Natahimik ulit si Barry. Tinitigan niya ang kamay ni Rico na nakahawak sa braso niya. Tapos ay tumingin ulit sa mga mata nito. Tila may hinahanap siya. Ngumisi si Barry. Isang ngising nakakapanindig balahibo. Talaga? Biglang hinablot ni Barry ang kwelyo ng polo ni Rachel at hinila siya palapit. Halos magkadikit na ang mga ilong nila. Sige, bulong ni Barry. Pero rinig sa buong kwarto. Tanggap ka. Pero huwag kang iiyak kapag pinagsisihan mo ang araw na pumasok ka dito. Binitawan siya ni Barry ng pabigla kaya napaupo si Rachel sa sahig. Tinalikuran siya nito at sumigaw sa mga tauhan. Ano pang tinutungangan niyo? Balik sa trabaho. Habang nakaupo sa malamig na semento, hinawakan ni Rachel ang dibdib niya. Pasok na siya. Nasa loob na siya ng lungga ng mga ahas at ang nagbabantay sa kanya ay isang leon. Napailing na lang si Barry habang pinapanood ang bagong salta na si Rico. Halos matumba na ito habang hila-hila ang trolley na puno ng malalaking maleta ng isang Arabong guest. Nanginginig ang manipis na braso ng binatilyo. Ang pawis nito, tumatagaktak na mula sa noo hanggang sa leeg na puno ng uling. Sabi ko na nga ba, bulong ni Barry sa sarili habang nakasandal sa pilar ng lobby. Isang oras lang, bibigay na to. Sanay si Barry sa mga batang nagpupumilit magtrabaho sa La Vista. Karamihan sa kanila, gusto lang makita ang mga artista o mayayamang guest. Pero iba ang isang ito. Kanina, noong tinanggap niya si Rico, nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Hindi ito gutom sa pagkain. Gutom ito sa hustisya, galit. Hindi niya sigurado. Basta alam niyang may tinatakbuhan ng batang ito. Nilapitan niya si Rico nang makita niyang sumabit ang gulong ng trolley sa carpet. Huwag mong pwersahin, sita ni Barry. Gamitan mo ng diskarte. Huwag puro lakas. Wala ka naman nun. Napatingin si Rico sa kanya. Gulat. Hingal na hingal ito. Sorry, Sir Barry. Aayusin ko po. Kinuha ni Barry ang handle ng trolley at itinulak ito ng maayos sa isang pitik lang. Dalhin mo yan sa room 405. Bilisan mo, mainipin ang guest na yan. Kapag nagreklamo yan, sibak ka agad. Tumango si Rico at muling itinulak ang mabigat na karga. Sinundan siya ng tingin ni Barry. May kakaiba sa galaw ni Rico. Masyadong pino, masyadong maingat. Parang takot madumihan, kahit na puno na siya ng dumi. Lumipas ang ilang oras. Abalang-abala ang lahat dahil sa dami ng check-in. Si Barry, bilang head porter, ang nagmamando sa traffic ng mga bagahe. Nasa gitna siya ng pag-aayos ng schedule nang makarinig siya ng kalabog mula sa hallway ng admin office. Sinundan agad ito ng isang matinis na boses. Ano ba? Bulag ka ba? Kilala ni Barry ang boses na yon. Si Ma'am Veronica, ang Dragon Lady ng La Vista. Ang kabit ni Sir Javier na umaastang reyna ng hotel. Nagmadaling lumapit si Barry. Naabutan niyang nakaluhod si Rico sa sahig. Pinupulot ang mga nagkalat na folders. Sa tapat nito,
Nakatayo si Veronica, nanlilisik ang mga mata habang pinapagpag ang mamahalin niyang sapatos. "Sorry po, ma'am," nakayukong sabi ni Rico. Ang boses niya, garalgal. "Sorry?" sigaw ni Veronica. "Sa tingin mo mababayaran ng sorry mo ang sapatos ko? Tanga ka ba? Harang-harang ka sa daan." Nakita ni Barry ang pagkuyom ng kamao ni Rico. Mahigpit na mahigpit hanggang sa pumuti ang mga buko ng daliri nito. Akala ni Barry ay sasagot ito o manlalaban. Pero sa halip, biglang tinadyakan ni Veronica ang balikat ni Rico gamit ang matulis na takong ng sapatos nito. Aray! Napadaing si Rico at napahawak sa balikat niya. Kumulo ang dugo ni Barry. Galit siya sa mga mayayaman na tingin sa mga empleyado ay basahan. Bago pa siya makalapit para awatin si Veronica, nagsalita ulit ang babae. "Pulutin mo lahat yan at siguraduhin mong walang gusot, mga walang kwenta. Puro kayo pabigat sa kumpanya ni Javier." Tinalikuran ni Veronica si Rico at padabog na pumasok sa opisina nito. Naiwan si Rico sa sahig, tahimik. Lumapit si Barry at lumuhod sa tabi ng binatilyo. Tinulungan niyang pulutin ang mga folder. "Ayos ka lang, bata?" tanong ni Barry. Medyo mas malumanay kaysa kanina. Inangat ni Rico ang mukha niya. Nagulat si Barry. Walang luha sa mga mata nito. Sa halip, nandoon ulit yung apoy. Yung galit na nakita niya kanina sa hiring. "Ayos lang ako, sir," sagot ni Rico. Sabay hablot sa folder na hawak ni Barry. Tumayo si Rico at mabilis na naglakad palayo. Hawak ang balikat niyang tinamaan. Sinundan siya ni Barry hanggang sa locker room. Nakaupo si Rico sa bangko, nakayuko habang hinihilot ang balikat. Kumuha si Barry ng isang malamig na bote ng tubig mula sa vending machine at inihagis ito kay Rico. Nasalo naman ito agad ni Rico. Reflex, mabilis. "Salamat," tipid na sabi nito. Umupo si Barry sa tapat niya. "Bakit hindi ka lumaban? O kaya umiyak man lang?" Karaniwan sa mga baguhan dito, nagre-resign na kapag natikman ang talim ng dila ni Ma'am Veronica. Binuksan ni Rico ang tubig at uminom ng marami. Pinunasan niya ang bibig gamit ang likod ng palad. "Hindi ako aalis dito nang wala akong nakukuha," bulong ni Rico. Napakunot ang noo ni Barry. "Nakukuha? Sweldo?" Hindi sumagot si Rico. Tinitigan lang nito ang bote ng tubig. Napansin ni Barry ang mga kamay ni Rico. Kahit puno ng uling, makikita mong makinis ang balat sa ilalim. Walang kalyo. Ang mga kuko, bagong gupit, pero halatang inalagaan. "Alam mo, Totoy," sabi ni Barry, nakatitig sa mga kamay ng binatilyo. "Para kang hindi galing sa hirap. Ang kinis ng mga palad mo para sa isang porter." Biglang itinago ni Rico ang mga kamay niya sa bulsa ng maluwag na pantalon. "Dati po akong, dishwasher." Laging basa kaya malambot. Mabilis na palusot nito. Hindi naniwala si Barry, pero hindi na siya namilit. Lahat naman ng tao sa hotel na ito may tinatagong sekreto. "Basta tandaan mo," paalala ni Barry habang tumatayo. "Dito sa La Vista, ang mga tulad natin ang laging mali. Ang mga tulad nila, Ma'am Veronica at Sir Javier ang laging tama. Kung gusto mong tumagal, matuto kang yumuko, pero huwag kang papayag na tapakan kanila ng tuluyan." Tumangulang si Rico, pero nakita ni Barry na hindi ito sang-ayon. Gabi na. Paalis na sana si Barry nang makita niya si Rico na nagwawalis sa may VIP hallway. Bawal ang maintenance doon kapag ganitong oras, pero mukhang nag-overtime ang bata. Sa dulo ng hallway, bumukas ang elevator. Lumabas si Sir Javier, nakasuit at mukhang mabango. Nakakapit sa braso niya si Ma'am Veronica, tumatawa ng malakas. Agad na tumalikod si Rico at nagpanggap na naglilinis ng dingding, pero nakita ni Barry na nakamasid ito ng matalim sa dalawa. Habang naglalakad sina Javier at Veronica, may hinuhugot si Javier sa bulsa. Isang pilak na susi. "Ito ang susi sa safe house, Ron." Rinig na rinig sa tahimik na hallway ang boses ni Javier. "Nandyan lahat ng kailangan natin." Pinaglaruan ni Javier ang susi sa kamay niya, pero dahil siguro sa kalasingan,
Dumulas ito sa mga daliri niya. Kling! Bumagsak ang susi sa makapal na carpet. Hindi ito napansin ni na Javier at Veronica dahil abala sila sa paglalampungan habang papasok sa suite. Nang magsara ang pinto ng kwarto, agad na lumingon si Rico. Nakita ni Barry ang pagbabago sa mukha ng bata. Para itong gutom na aso na nakakita ng buto. Mabilis na humakbang si Rico palapit sa susi na nasa sahig. Ang mga mata niya nakapako lang sa bagay na yon. Akmang dadamputin na niya ito. Pero bago pa man dumapo ang kamay ni Rico sa susi, isang kamay na ang humablot sa kwelyo niya at humila sa kanya paatras. Napasinghap si Rico at napatingin sa likod. Si Barry. Hawak siya nito ng mahigpit at ang mukha nito ay seryoso at puno ng babala. Huwag! Bulong ni Barry ng mariin. Huwag na huwag mong gagalawin ang hindi sayo kung ayaw mong maputulan ng kamay. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Nasa paanan nila ang susi. Nasa loob nito ang sikretong hinahanap niya. At nasa harap niya ngayon ang taong pwedeng sumira sa plano niya. Huwag mong gagalawin ang hindi sayo. Ang boses ni Barry ay parang kulog na nagpagising kay Rachel. Binitiwan ni Barry ang kwelyo niya pero nanatili ang babala sa mga mata nito. Yumuko si Barry at dinampot ang susi mula sa carpet. Kuminang ito sa ilalim ng ilaw ng hallway. Gusto itong agawin ni Rachel. Nasa susing iyon ang access sa safe kung saan nakatago ang ledger ng mga illegal na transaksyon ni Javier. Abot kamay na niya, pero napurnada pa. Iibabalik ko lang sana, Sir Barry. Nauutal na palusot ni Rachel. Nakita kong nahulog eh. Tinitigan siya ni Barry ng matagal. Waring tinitimbang kung nagsasabi siya ng totoo. Talaga? Sarkastikong tanong nito. Dahil sa nakita ko, mukhang ibubulsa mo. Tandaan mo to, Rico. Mahirap lang tayo, pero hindi tayo magnanakaw. Huwag mong dudumihan ang pangalan ng team ko. Tumalikod si Barry at kumatok sa pinto ng suite. Bumukas ito at lumabas si Javier. Mukhang iritado. Ano yon? Bulyaw ni Javier. Sir, nahulog niyo po. Magalang na inabot ni Barry ang susi. Nakita ni Rachel kung paano nagbago ang mukha ni Javier. Mula sa inis, naging pilit na nangiti. Kinuha nito ang susi at tinapik sa pisngi si Barry, isang tapik na parang sa aso. Good job. May reward ka sa akin bukas, sabi ni Javier bago padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Rachel na nakakuyom ang mga kamao. Ang asawa niya, ang magnanakaw na tunay, ay tinatrato silang parang basura. At si Barry, ang taong marangal, ay nagpapakumbaba sa harap ng demonyo. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ay mo dyan, sita ni Barry pagkaharap nito. Tapos na ang palabas, balik sa trabaho. Sumunod si Rachel, pero sa loob-loob niya, nabuo ang isang bagong plano. Kung hindi niya makukuha ang susi, kailangan niyang makakuha ng boses. Kinabukasan, nag-volunteer si Rachel na maglinis ng executive wing. Ito ang oras na wala si Javier dahil nasa golf club ito tuwing Huwebes ng umaga. Dala ang mop at balde. Pinasok niya ang opisina ng asawa niya. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang amoy ng kwartong ito. Mamahaling leather, alak, at ang paboritong pabango ni Javier. Dati, pumapasok siya dito bilang misis na nagdadala ng lunch. Ngayon, isa siyang janitor na hindi pinapansin ng sekretary sa labas. Mabilis siyang kumilos. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na voice recorder na binili niya sa electronics shop kagabi gamit ang huling cash na naitago niya. Lumuhod siya sa ilalim ng mabigat na mahogany table ni Javier. Gamit ang duct tape, idinikit niya ang recorder sa ilalim ng mesa sa lugar na hindi agad mahahawakan o makikita. Click! Naka-on na. Aalis na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Rachel. Nasa ilalim pa siya ng mesa. Pumasok ang dalawang pares ng paa, isang makintab na leather shoes at isang pulang heels, Javier at Veronica.
Bakit ka bumalik agad? Akala ko ba mag-golf ka? Tanong ni Veronica. Tumawag ang supplier. May problema sa shipment ng karne. Sagot ni Javier. Boses pa lang halatang tensyonado ito. Nagtago si Rachel sa likod ng malaking swivel chair. Buti na lang at nakaharang ito. Amoy na amoy niya ang usok ng sigarilyo ni Javier. Anong problema? Baka mabuko tayo niyan, Javier. Huwag kang praning. Basta siguraduhin mong malinis ang audit reports bago makita ng mga abogado ni Rachel. Kapag nalaman nilang ginagamit ko ang pondo ng hotel para sa smuggling, tapos tayo. Napahawak si Rachel sa bibig niya para pigilan ang pagsinghap. Smuggling? Hindi lang pala pambabae at pagnanakaw ng mana ang ginagawa ni Javier. Sangkot din ito sa smuggling. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ito na. Ito ang ebidensyang wawasak sa kanila. Paano yung janitor? Biglang tanong ni Veronica. Nanigas si Rachel. Nakita ba siya? Sinong janitor? Tanong ni Javier. Yung naglilinis kanina. Parang nakita kong pumasok dito. Narinig ni Rachel ang mga hakbang papalapit sa mesa. Papalapit sa kanya. Pikit mata siyang nagdasal. Lord, huwag ngayon. Parang awa niyo na. Biglang bumukas ulit ang pinto ng malakas. Excuse me, sir, ma'am. Boses ni Barry. Natigil ang mga hakbang ni Javier. Ano na naman, Barry? Hindi ka ba marunong kumatok? Pasensya na po, sir. May emergency po sa hallway. May nagwawalang guest. Hinahanap kayo. Kayo lang daw ang kakausapin. Narinig ni Rachel ang buntong hininga ni Javier. Buisit. Wala ba akong katahimikan sa lugar na to? Narinig niya ang paglabas ng dalawa. Nang masigurong wala na sila, dahan-dahang gumapang palabas si Rachel. Nakatayo si Barry sa may pinto. Nakatingin sa kanya ng seryoso. Wala namang nagwawalang guest. Gawa-gawa lang yon ni Barry. Iniligtas siya nito. Lumapit si Barry sa kanya at hinila siya patayo. Ilang beses mo bang gustong mapahamak sa isang linggo, ha? Pabulong na sigaw ni Barry. Alam kong may tinatago ka dyan sa ilalim ng mesa. Kinabahan si Rachel. Nakita ba ni Barry ang recorder? Nagpupulot lang ako ng kalat, sir. Pagsisinungaling niya. Umiling si Barry. Halatang hindi naniniwala. Pero hindi na ito nagtanong pa. Sa halip, hinawakan nito ang balikat ni Rachel at pinagpag ang alikabok sa uniforme niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rachel ang bigat ng kamay ng isang lalaki na hindi nananakit kundi nag-aalaga. May kalyo ang mga palad ni Barry, magaspang, pero mainit at banayad. Napatingin si Rachel sa mga mata nito. Pagod, strikto, pero may halong pag-aalala. Mag-ingat ka, Rico, mahinang sabi ni Barry. Ang mga pader dito may tenga, at ang mga sahig may patibong. Binitawan siya nito at tumalikod. Linisin mo na ang nasa labas. Ako na ang bahala dito. Nang gabing iyon, sa maliit na kwartong inuupahan niya kasama ang iba pang staff, isinalpak ni Rachel ang earphones sa tenga niya. Hawak niya ang recorder na nakuha niya bago mag-out. Pinakinggan niya ang usapan. Malinaw. Dinig na dinig ang confession ni Javier tungkol sa smuggling at sa pagdoktor ng mga libro. Napangiti si Rachel. May alas na siya. Pwede na niyang ipakulong si Javier. Pero habang nakikinig siya sa dulo ng recording, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng drawer ni Javier sa recording. Teka, boses ni Javier sa recording. Parang iba ang pwesto ng upuan ko. May gumalaw ba dito? Katahimikan. Tapos, isang kaluskos. Parang may hinahanap. Veronica, sabi ni Javier, at ang boses niya ay naging malamig at nakakatakot. Ipatawag mo ang security. I-check niyo ang CCTV kung sino ang pumasok dito kanina. Ngayon din. Nanlamig ang buong katawan ni Rachel. Napatingin siya sa pinto ng kwarto niya. May kumatok. Malakas. Sunod-sunod. Tok, tok, tok. Rico, buksan mo to. Security! Kumabog ng malakas ang dibdib ni Barry.
nang makita ang dalawang security guard na kumakalampag sa pinto ng kwarto ni Rico. 11:00 na ng gabi, tahimik na ang staff quarters pero ang ingay ng mga gwardya ay gumising sa diwa ng lahat. "Buksan mo to! Security!" Sigaw ng isa. Nakita ni Barry si Rico na dahan-dahang nagbukas ng pinto. Namumutla ito. Halatang takot na takot. Ang payat na katawan nito ay nanginginig sa ilalim ng malaking t-shirt. Hindi alam ni Barry kung bakit, pero kusa na lang gumalaw ang mga paa niya. "Oys, anong problema dito?" Sigaw ni Barry habang papalapit. Gamit ang kanyang pinakamatapang na boses, humarap ang mga gwardya. "Sir Barry, utos ni Ma'am Veronica. May intruder daw sa office ni Sir Javier kanina. Tinitingnan namin lahat ng staff na nag-duty sa floor na yon." Napatingin si Barry kay Rico. Nakayuko lang ang bata. Parang hinihintay na ang hatol ng bitay. "Intruder?" Tumawa ng malakas si Barry. "Yang si Rico?" Kasama ko yan buong hapon sa bodega. Nagbilang kami ng inventory ng sabon. Halos mamatay na nga sa pagod yan eh." Napaangat ng tingin si Rico. Gulat. Nagkatinginan ang mga gwardya. Kilala nila si Barry. Hindi ito nagsisinungaling. At higit sa lahat, hindi ito takot sa kanila. "Sigurado kayo, sir? Mukha ba akong nagbibiro?" Tumigas ang mukha ni Barry. "Kung gusto nyo, i-check nyo pa ang logbook ko. Huwag nyo nang isturbohin ang bata. Pagod yan." Umalis ang mga gwardya, bagaman nagdududa pa rin. Nang mawala na sila sa paningin, nilingon ni Barry si Rico. Inaasahan niyang magpapasalamat ito, pero nakita niya sa mga mata ni Rico ang takot. Takot na baka singilin siya ni Barry sa pagsisinungaling nito. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Masungit na," sabi ni Barry. "Ayoko lang ng maingay sa floor ko. Matulog ka na." Pero hindi nakatulog si Barry ng gabing yon. Alam niyang nagsisinungaling si Rico. Alam niyang may kinalaman ito sa nangyari sa opisina. Kinabukasan, naging abala ang maintenance department. Pumutok ang main water pipe sa laundry area sa basement. Baha. Lahat ng available na tao, kilos! Sigaw ni Barry. Isa si Rico sa mga unang tumakbo para tumulong. Kahit payat, binuhat nito ang mabibigat na sako ng sandbag para harangan ng tubig. "Rico, yung balbula sa dulo, isara mo." Utos ni Barry habang inaabot ang wrench. Tumakbo si Rico sa dulong bahagi ng kwarto kung saan bumubulwak ang tubig na parang talon. Basang-basa na ang sahig, madulas. Nakita ni Barry ang determinasyon sa mukha ng bata. Pinihit ni Rico ang malaking balbula. Ang lakas ng pressure ng tubig ay tumatama sa katawan nito. Basang-basa na ang puting uniforme nito. "Kaya ko to!" Sigaw ni Rico, bagaman nanginginig ang boses. Sa wakas, huminto ang agos ng tubig. Humingal si Rico at napasandal sa pader. Pagod na pagod. Ang buhok nito ay nakadikit sa mukha. Ang damit ay hapit na hapit sa katawan dahil sa pagkabasa. Papalapit na sana si Barry para purihin ang bata nang matigilan siya. Nanlaki ang mga mata ni Barry. Sa ilalim ng basang t-shirt ni Rico, bakat na bakat ang isang bagay na hindi dapat suot ng isang lalaki. Isang benda. Isang mahigpit na tela na nakapulupot sa dibdib nito. At kahit anong higpit ng pagkakatali, hindi nito maitatago ang kurba ng isang babae. Babae si Rico. Parang tumigil ang mundo ni Barry. Ang lahat ng kakaibang kilos ni Rico. Ang pag-iwas sa locker room. Ang boses na pilit pinapalaki. Ang kinis ng balat. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Napatingin si Barry sa paligid. Papalapit na ang ibang maintenance staff para mag-mop. Kapag nakita nila ang benda sa dibdib ni Rico, tapos na ang bata. Pagtatawanan siya, bababuyin, o di kaya ay sisipain palabas ng hotel. Bumilis ang kilos ni Barry. Hinubad niya ang sarili niyang jacket at mabilis na lumapit kay Rico. "Tumalikod ka!" Sigaw ni Barry, sabay balot ng jacket sa basang katawan ni Rico. Nagulat si Rico at ang ibang staff. "Sir Barry, bakit?" Tanong ng isang maintenance guy na papalapit sana. "Huwag kayong lumapit."
Bulyaw ni Barry, ang boses ay puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Nasugatan siya. Masama ang tama niya sa tubo. Ako na ang bahala dito. Kayo, tapusin niyo ang paglilinis ng sahig. Bago pa man makapagtanong ulit ang iba, hinila na ni Barry si Rico sa braso. Mahigpit, mabilis. Halos kaladkarin na niya ito palabas ng laundry area papunta sa lumang stockroom sa dulo ng hallway. Pagkapasok nila, ibinalibag ni Barry ang pinto at nilock ito. Humarap siya kay Rico. Ang dibdib ni Barry ay umaangat baba sa halo-halong galit, gulat at kaba. Si Rico, siya, ay nakasandal sa pader, yakap-yakap ang jacket ni Barry. Nanginginig ito sa lamig at takot. Ang mga mata nito, na puno ng tapang kanina, ngayon ay puno ng luha. Babae ka, sabi ni Barry. Hindi ito tanong. Ito ay isang akusasyon. Hindi sumagot si Rico. Yumuko lang ito at mas hinigpitan ang yakap sa sarili. Lumapit si Barry at pinalo ang pader sa tabi ng ulo ni Rico. Sumagot ka. Ano to, laro? Ginagago mo ba kami? Sigaw ni Barry. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo dito? Puro lalaki ang kasama mo sa quarters. Kung may nangyaring masama sa'yo, konsensya ko pa. Kailangan ko ng trabaho. Garalgal na sagot ni Rico. Maraming trabaho dyan, Midjan. Pwede kang mag-waitress, magkahera. Bakit dito? Bakit kailangan mong magpanggap na lalaki sa department ko? Unti-unting inangat ni Rico ang mukha niya. Tumutulo ang luha sa pisngi nito, humahalo sa dumi ng uling. Dahil dito, walang titingin sa akin. Sagot niya. Ang boses ay mahina, pero tago sa puso. Dahil dito, invisible ako at kailangan kong magtago. Barry, parang awa mo na. Kailangan kong magtago. Natigilan si Barry. Nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Hindi ito takot na mahuli. Takot ito ng isang taong may tinatakbuhan na kamatayan. Biglang naalala ni Barry ang kapatid niyang babae na lumuwas ng Maynila at umuwing luhaan dahil niloko ng asawa. Ang desperasyon sa mukha ni Rico, pamilyar na pamilyar. Huminga ng malalim si Barry at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri niya. Frustrated. Sino ka ba talaga? Tanong ni Barry. Mas mahinahon na ngayon. Rachel, bulong nito. Rachel ang pangalan ko. Rachel? Inulit ni Barry ang pangalan. Bagay sa kanya. Masyadong malambot para sa isang Rico. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya. Basang-basa, madungis, nanginginig. Pero nandoon pa rin yung apoy. Yung determinasyon na nakita niya noong unang araw. Kung isusumbong niya ito, mawawalan ito ng trabaho. At base sa takot nito, baka mas malala pa ang mangyari. Napamura si Barry ng mahina. Buwisit na buhay to. Naglakad siya papunta sa isang estante at kumuha ng isang tuyong tuwalya at isang malinis na t-shirt na naiwan doon. Inihagis niya ang mga ito kay Rachel. Magbihis ka! Utos ni Barry habang nakatalikod. Patuyuin mo ang buhok mo. Ayusin mo ang benda mo. Narinig niya ang pagkilos ni Rachel sa likod niya. Hindi mo ako isusumbong? Tanong ni Rachel, puno ng pag-asa ang boses. Humarap si Barry nang maramdaman niyang tapos na itong magbihis. Suot na ni Rachel ang malaking t-shirt at natatakpan na ulit ang sekreto niya. Tinitigan siya ni Barry sa mata. Seryoso. Walang halong biro. Sa ngayon hindi, pero makinig ka sa sasabihin ko, Rachel o Rico o kung sino ka man. Duro ni Barry sa kanya. Lumapit si Barry at inayos ang kwelyo ng t-shirt ni Rachel para matakpan ang leeg nito. Mula ngayon, didikit ka sa akin. Huwag kang aalis sa paningin ko. Kapag sinabi kong umupo ka, uupo ka. Kapag sinabi kong tumakbo ka, tatakbo ka. Maliwanag? Tumango si Rachel ng mabilis. Opo, sir. At isa pa, dagdag ni Barry, ang boses ay bumaba sa isang bulong. Huwag na huwag kang magpapabasa ulit. Dahil sa susunod na mangyaring yan, baka hindi na ako ang makakita sa'yo. Binuksan ni Barry ang pinto at sumilip sa labas. Clear,
Halika na, ayan niya. Bumalik na tayo bago sila magduda. Sumunod si Rachel kay Barry. Nakatingin siya sa malapad na likod ng lalaki. Sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, sa Suite 609, naramdaman ni Rachel na ligtas siya. Hindi niya alam kung bakit siya tinutulungan ni Barry, pero alam niyang kakampi niya ito. At sa gitna ng kadiliman ng La Vista, natagpuan niya ang kaisa-isang liwanag. Iba na ang ihip ng hangin sa pagitan ni na Rachel at Barry. Mula nang malaman ni Barry ang sikreto niya sa laundry room, naging anino na niya ito. Hindi halata sa ibang empleyado, pero ramdam na ramdam ni Rachel ang pagbabago. Akin na yan! Mabilis na agaw ni Barry sa mabibigat na kahon ng shampoo na dapat sana ay bubuhatin ni Rachel. Kaya ko naman, sir. Bulong ni Rachel. Tinitingnan ng paligid, baka may makapansin. Huwag kang makulit, sagot ni Barry nang hindi tumitingin sa kanya. Magpunas ka na lang ng estante, doon ka sa taas, huwag kang yuyuko masyado. Sa tanghalian, habang ang lahat ay nag-aagawan sa rasyon ng kanin at ulam sa cafeteria, may lumapag na isang balot ng burger sa tabi ng tray ni Rachel. Napatingin siya. Si Barry abala sa pagkain ng sarili nitong baon ni hindi man lang siya nilingon. Pero alam ni Rachel na galing sa kanya iyon. Binuksan niya ang wrapper. Bacon cheeseburger. Hindi ito galing sa cafeteria. Galing ito sa coffee shop sa lobby. Mahal at masarap. Kumain ka. Bulong ni Barry nang walang ibang nakakarinig. Para kang liliparin ng hangin. Paano ka tatagal sa laban mo kung hihimatayin ka sa gutom? Napangiti si Rachel ng tipid. Sa gitna ng impyernong kinalalagyan niya, ang simpleng burger na ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa tanang buhay niya. Mas masarap pa sa mga steak na kinakain nila dati ni Javier. Dahil ito ay galing sa totoong malasakit. Pero sa kabila ng kilig na nararamdaman niya, may kirot sa dibdib ni Rachel. Nagsisinungaling pa rin siya kay Barry. Ang alam nito, siya ay si Rachel, na isang mahirap na babaeng nagtatago sa utang o sindikato. Hindi nito alam na siya ang may-ari ng hotel na tinatapakan nila. Paano kung malaman ni Barry na siya ang senyora na madalas nitong pintasan noon? Na siya ang asawa ng demonyong si Javier? Natigil ang pagmumuni-muni ni Rachel nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng staff quarters. Pumasok si Veronica, kasunod ang 3 security guard at si Javier. Nabitawan ni Rachel ang burger niya. Nanlamig siya. Inspection! Tili ni Veronica. Lahat tumayo. Ngayon din. Nagkukumahog na tumayo ang mga staff. Si Barry ay dahan-dahang tumayo. Kalmado pero matalim ang tingin kina Javier. Anong meron, sir? Tanong ni Barry. May nawawalang dokumento sa opisina ko, sabi ni Javier habang nagpapalakad-lakad. At may nagsabi sa akin na isa sa inyo ang pumasok doon kahapon. Napatingin si Javier kay Rachel, kay Rico. Bumilis ang tibok ng puso ni Rachel. Ang recorder. Nasa loob ng locker niya ang recorder. At nandoon din ang wallet niya na may ID na Rachel La Vista. Nakalimutan niyang ilipat sa safe place dahil sa pagod kagabi. Buksan lahat ng locker, utos ni Veronica. Isa-isang binuksan ng mga gwardya ang mga locker. Kalabog, halughog. Nagliliparan ng mga damit at gamit ng mga empleyado. Papalapit na sila sa locker ni Rico. Tumingin si Rachel kay Barry. Ang mga mata niya ay sumisigaw ng tulong. Sir, katapusan ko na. Nakita ni Barry ang takot sa kanya. Tiningnan nito ang locker ni Rico. Alam ni Barry na may tinatago siya doon. Nang akmang bubuksan na ng gwardya ang locker ni Rico, biglang nagsalita si Barry ng malakas. Teka lang! Humarang si Barry sa harap ng locker ni Rico. Anong problema mo, Barry? Taas kilay na tanong ni Veronica. Privacy naman, ma'am. Matigas na sabi ni Barry. Tao kami dito, hindi mga kriminal. Wala kayong karapatang halughugin ang gamit namin ng walang warrant. Warrant? Tumawa si Javier. Hotel ko to. Pag-aari ko kayo habang nasa oras kayo ng trabaho. Umalis ka dyan, kundi pati ikaw sisibakin ko. Habang nagkakainitan sina Barry at Javier, pasimpleng iniabot ni Barry ang kamay niya sa likod.
Nakabukas ng kaunti ang locker ni Rico. Sadyang hindi nilock ni Barry kanina nung dumaan siya. Naramdaman ni Rachel ang kamay ni Barry na kumapa sa loob. Nakuha nito ang recorder. Mabilis pa sa 4:00, naibulsa ni Barry ang gadget sa likod ng pantalon niya bago siya puwersahang itinulak ng gwardya palayo. "Buksan yan!" sigaw ni Javier. Binuksan ng gwardya ang locker ni Rico. Bumagsak ang mga damit, ang lumang sapatos, ang toothbrush, wala ang recorder. Pero bumagsak din ang isang maliit na pouch. Bumukas ito at lumabas ang isang ID. Nanlaki ang mata ni Rachel. Ang ID niya. Aabutin sana ng gwardya ang ID. Pero biglang tinabig ni Barry ang kamay ng gwardya at mabilis na dinampot ang pouch at ID. "Akin yan," sabi ni Barry. "Pinatago ko sa locker ng bata dahil sira ang lock ng locker ko." "Patingin nga," utos ni Veronica. Inilalahad ang kamay. Huminga ng malalim si Barry. Tinitigan niya si Rachel saglit. Isang tingin na hindi maipaliwanag. Tapos ay humarap siya kay Veronica. "Sabi ko, akin to," ulit ni Barry. "Picture ng girlfriend ko. Gusto niyo bang makita pati love letter niya sa akin?" Nagtawanan ng ibang staff. Namula si Veronica sa inis. "Sayang lang ang oras natin dito," iritadong sabi ni Javier. "Wala dito ang dokumento. Tara na, Ron. Baka nasa accounting department." Umalis sila na parang bagyo. Nag-iiwan ng kalat at takot sa mga empleyado. Nang makaalis na sila, napaupo si Rachel sa bangko. Halos himatayin siya sa kaba. Nilapitan siya ni Barry. Inabot nito ang pouch sa kanya. "Salamat," nanginginig na bulong ni Rachel. "Niligtas mo ako." Hindi sumagot si Barry. Seryoso lang ang mukha nito. Kinuha niya ang recorder mula sa bulsa niya at inilapag sa tabi ni Rachel. "Itago mo na yan ng maayos," sabi ni Barry. Ang boses niya ay malamig. "Mag-uusap tayo mamaya." Kinabahan si Rachel. Bakit ganun ang tono ni Barry? Nang gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, hindi mapakali si Barry. Lumabas siya ng quarters at pumunta sa rooftop ng hotel. Hawak niya ang sarili niyang cellphone. Kanina, bago niya ibinalik ang recorder kay Rachel, nakopy niya ang audio file via Bluetooth habang nasa locker room. Masyado siyang nagdududa. Bakit may ganoong gadget ang isang mahirap? At yung ID, nakita niya ng mabilis ang pangalan bago niya ito tinago. Rachel lang ang nabasa niya. Isinalpak ni Barry ang earphone sa tenga niya. Pinindot ang play. Narinig niya ang boses ni Javier. "Alam nating pareho na walang alam ang babaeng yon, kundi mag-shopping. Ibinigay na niya sa akin ang full authority. Sa susunod na buwan, kapag napirmahan na niya ang transfer papers ng La Vista, wala na siyang habol." Kumuyom ang kamao ni Barry. Tama nga ang hinala niya. Masamang tao si Javier. Pero nagpatuloy ang recording. Narinig niya ang isang hikbi, boses ng babae, boses ni Rico, ni Rachel. "Walang hiya kayo. Pinagkatiwalaan ko kayo." At pagkatapos, isang linyang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Barry. Ang La Vista. Ang legacy ng yumao kong ama. Balak itong angkinin ni Javier. Napabitaw si Barry sa cellphone niya. Legacy ng yumao kong ama. Biglang pumasok sa isip niya ang buong pangalan ng may-ari ng hotel, ang asawa ni Javier. Ang babaeng hindi nila nakikita, pero laging pinag-uusapan, Rachel La Vista. Ang babaeng kasama niya sa trabaho, ang babaeng pinapakain niya ng burger, ang babaeng binabalot niya ng jacket at pinoprotektahan, ay hindi isang hamak na mahirap. Siya ang reyna ng hotel na ito. Siya ang may-ari ng La Vista. Napatingin si Barry sa ibaba, sa bintana ng staff quarters kung saan natutulog si Rachel. Naramdaman niya ang matinding pagkapahiya. Niloko siya. Pinaglaruan. Ginawa siyang tanga. Akala niya tinutulungan niya ang isang api. Yun pala. Tinutulungan niya ang isa sa mga taong kinasusuklaman niya. Mga mayayamang naglalaro ng buhay mahirap para lang makuha ang gusto nila.
Rachel La Vista, bulong ni Barry sa hangin. At ang pangalan ay lasang abo sa bibig niya. Napakagaling mong umarte. Mabigat ang hangin sa loob ng porter's office kinabukasan. Napansin agad ni Rachel ang pagbabago ni Barry. Hindi siya nito tinitignan. Kung dati ay lagi itong nakabantay sa kanya, ngayon ay para siyang hangin na hindi nito nakikita. Kapag nagkakasalubong sila, iiwas ito ng tingin at kakausapin ang ibang staff. Walang abutan ng pagkain, walang bulong ng babala. Malamig. Mas malamig pa sa aircon ng lobby. Rico, tawag ni Barry. Ang boses nito ay walang emosyon. Sumunod ka sa akin sa rooftop. Kaso, may i-check tayong water tank. Kinabahan si Rachel. Ito na ba yon? Sasabihin na ba nito na tanggal na siya? Tahimik silang sumakay sa service elevator. Sobrang sikip ng elevator pero parang ang layo-layo ni Barry sa kanya. Nakatalikod ito, nakaharap sa pinto, ang mga balikat ay matigas at tensyonado. Pagbukas ng pinto sa rooftop, sumalubong sa kanila ang malakas na hangin at ambon. Madilim ang langit, nagbabadyang bumuhos ang malakas na ulan. Naglakad si Barry papunta sa gilid ng building kung saan kitang-kita ang buong Maynila. Sumunod si Rachel, nanginginig sa lamig. Sir Barry, ano po ang aayusin dito? Tanong niya. Humarap si Barry. Dahan-dahan. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Nandoon ang galit, ang pagkadismaya, at ang sakit ng isang taong naramdamang niloko siya. Wala tayong aayusin, Rico, sabi ni Barry. Huminto siya sandali bago binanggit ang susunod na salita na parang lason sa dila niya. O dapat ko bang sabihing, Ma'am Rachel? Nanigas si Rachel. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Alam na niya. Barry, hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag? Tumawa si Barry ng mapakla. Para saan pa? Para pagtawanan mo ulit ako? Ang galing mo, ma'am. Palakpakan. Best Actress. Lumapit si Barry sa kanya at sa unang pagkakataon, natakot si Rachel sa kanya. Hindi dahil sasaktan siya nito, kundi dahil sa tindi ng puot sa mga mata nito. Masaya ba? Asik ni Barry. Masaya bang maglaro ng buhay mahirap? Ano to, immersion? Trip-trip lang ng isang mayamang senyora na bored sa buhay. Hindi, Barry. Hindi ganyan. Sigaw ni Rachel. Huwag mo akong sigawan, ganti ni Barry. Ang boses niya ay sumabay sa kulog. Pinagmukha mo akong tanga. Nag-alala ko sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang pagkain ko. Ibinigay ko sa'yo ang tiwala ko. Kaming mga staff dito, nagpapakahirap kami para sa kakarampot na sweldo, tapos ikaw, niloloko mo lang kami habang pinapanood mo kaming magdusa sa hotel mo. Tumulo ang luha ni Rachel. Ang sakit ng mga salita ni Barry ay tumago sa puso niya dahil alam niyang may katotohanan ng iba doon. Nagsinungaling siya. Hindi laro ito, Barry. Humihikbing sabi ni Rachel. Wala akong choice. Laging may choice ang mga mayayaman. Sagot ni Barry ng mariin. Kaming mga mahihirap, kami ang wala. Akmang tatalikod na si Barry para umalis. Wala na akong lahat, sigaw ni Rachel. Napaluhod siya sa basang semento. Natigil si Barry. Ang hotel na to. Patuloy ni Rachel habang umiiyak, hindi na inalintana ang ulan na nagsisimula ng bumuhos. Ito na lang ang alaala ng papa ko at kukunin na ito ni Javier. Niloko niya ako, Barry. May kabit siya, si Veronica. At hindi lang yon. Plano nilang patayin ako kapag nakuha na nila ang pirma ko. Dahan-dahang lumingon si Barry. Nakita niya si Rachel na nakaluhod. Basang-basa. Ang uling sa mukha ay nabubura na ng ulan na naglalantad sa maputi at makinis niyang balat. Pero ang mukha nito ay puno ng pighati. Wala akong matatakbuhan. Dagdag ni Rachel, ang boses ay garalgal. Wala akong pamilya. Hawak nila ang bank accounts ko. Hawak nila ang mga kaibigan ko. Sa tingin mo ba, kung may choice ako, gugustuhin kong maglinis ng inidoro?
Gugustuhin kong matulog sa sahig? Ginawa ko to para mabuhay, Barry. Ginawa ko to para lumaban. Tinitigan siya ni Rachel. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Ikaw lang ang tumulong sa akin. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang taong tumingin sa akin at nakita ako. Hindi bilang si Rachel Lavista na mayaman, kundi bilang tao na nasasaktan. Parang awa mo na. Huwag mo akong isuko. Natahimik ang rooftop. Tanging ang patak ng ulan ang naririnig. Tinitigan ni Barry ang babaeng nakaluhod sa harap niya. Wala siyang nakikitang senyora. Ang nakikita niya ay isang babaeng wasak, takot at nag-iisa. Bumuntong hininga si Barry, malalim, mabigat. Naglakad siya pabalik kay Rachel. Inilahad niya ang kamay niya. Tumingala si Rachel, nag-aalangan. Tumayo ka diyan. Utos ni Barry. Ang boses niya ay hindi nagalit pero seryoso pa rin. Madudumihan ang pantalon mo. Mahirap maglaba. Inabot ni Rachel ang kamay ni Barry. Hinila siya nito patayo ng marahan. Tutulungan kita, sabi ni Barry. Parang nabunutan ng tinik si Rachel. Salamat. Salamat, Barry. Huwag kang magpasalamat, putol ni Barry. Binitawan niya agad ang kamay ni Rachel. Hindi ko to gagawin para sa'yo, ma'am. Gagawin ko to dahil demonyo si Javier at kailangan siyang mapigilan. Gagawin ko to para sa mga empleyado kong niloloko niya. Nasaktan si Rachel sa lamig ng pakikitungo nito, pero naiintindihan niya. Tinanggap niya ang distansya. Naintindihan ko, sabi ni Rachel. Pero tandaan mo to, dagdag ni Barry, habang nakatingin sa malayo. Kapag tapos na to, kapag nakuha mo na ang hustisya mo at bumalik ka na sa trono mo, huwag mo kaming kakalimutan. Kaming mga maliliit na tao na ginawa mong tuntungan. Pangako, sagot ni Rachel. Pangako, Barry. Tara na, aya ni Barry. Baka hinahanap na tayo. Pagbaba nila sa lobby, nagkakagulo ang mga tao. Lahat ng staff ay pinapatawag sa grand ballroom. Sumunod sina Rachel at Barry, nakatayo sa pinakalikod kasama ang ibang maintenance staff. Sa entablado, nakatayo si Javier, hawak ang mikropono. Sa tabi niya ay si Veronica, nakasuot ng kumikinang na gown, parang siya na ang may-ari ng lugar. Good afternoon, La Vista family. Bati ni Javier, puno ng pekeng sigla. Nagpalakpakan ang mga tao, bagaman pilit lang. Ipinatawag ko kayong lahat para sa isang malaking announcement, panimula ni Javier. Sa makalawa, gaganapin natin ang Grand Anniversary Ball ng La Vista. Nagtinginan sina Rachel at Barry. At sa gabing iyon, patuloy ni Javier habang nakatingin ng malagkit kay Veronica, ipapakilala ko ang bagong partner ko sa buhay at sa negosyo. Pipirmahan din natin ang kontrata para sa expansion ng hotel kasama ang ating mga investors. Nanlamig si Rachel, ang expansion na sinasabi ni Javier ay ang pagbebenta ng assets ng hotel sa mga sindikato para i-convert ito sa isang casino at money laundering din. Narinig niya ito sa recording. Kaya maghanda kayo, sigaw ni Javier. Dahil pagkatapos ng gabing yon, magbabago na ang lahat sa La Vista. Naghiyawan ang mga tao, hindi alam na ang pagbabagong yon ay ang pagkawala ng kanilang mga trabaho. Napahawak si Rachel sa braso ni Barry ng mahigpit. Sa makalawa, bulong ni Rachel. 2 araw na lang, Barry. Kapag napirmahan niya yon, tapos na ang lahat. Tumingin si Barry sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi natin hahayaan yon, bulong ni Barry. Kailangan nating kumilos. Ngayon na. 2:00 ng madaling araw. Parang sementeryo ang katahimikan sa pasilyo ng executive wing. Ang tanging naririnig lang ni Rachel ay ang sarili niyang hininga at ang malakas na kabog ng dibdib niya na parang tambol sa kanyang tenga. Nakatago siya sa likod ng isang malaking paso ng halaman malapit sa opisina ni Javier. Suot niya ang itim na hoodie ni Barry at ang kanyang uniforme bilang Rico. Tumunog ng mahina ang cellphone niya. Isang vibration lang,
Ito na ang signal. Sa CCTV room sa basement, ginawa na ni Barry ang parte nito. Ayon sa plano, papatay ni Barry ang main breaker ng security camera sa floor na ito sa loob ng eksaktong 5 minuto. Palalabasin nilang power fluctuation lang, 5 minuto. Iyon lang ang oras ni Rachel para buksan ang safe, kunin ang ledger at lumabas ng buhay. Namataay ang maliit na pulang ilaw sa CCTV camera sa tapat ng pinto. Huminga ng malalim si Rachel. Kaya mo to! Bulong niya sa sarili. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinto. Inilabas niya ang master keycard na hiniram ni Barry mula sa head of housekeeping habang natutulog ito kanina. Beep! Bumukas ang pinto. Pagpasok niya, sinalubong agad siya ng amoy ng opisina. Amoy tabako at mamahaling leather. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngayon, amoy ito ng panloloko. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan at nilock ito. Binuksan niya ang flashlight ng cellphone. Ang liwanag ay tumama sa malaking painting ni Javier sa dingding. Sa likod niya nakatago ang safe. Hinila ni Rachel ang painting. Mabigat ito, pero ang adrenaline sa katawan niya ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon siya. Doon, nakadikit sa pader, ang bakal na safe. Nanginig ang mga kamay ni Rachel habang hinahawakan ng dial. Ano ang password? Sinubukan niya ang birthday ni Javier. Error. Sinubukan niya ang anniversary nila. Error. Damn it! Mura ni Rachel. Tumingin siya sa relo niya. 2 minuto na ang nakalilipas. Tumatakbo ang oras. Isip, Rachel, mag-isip ka. Ano ang pinakamahalagang bagay kay Javier? Hindi ikaw. Hindi ang kasal niyo. Pera? Sarili niya. Biglang naalala ni Rachel ang isang gabi. Taon na ang nakararaan. Lasing si Javier. Umiiyak ito habang hawak ang litrato ng namayapa nitong ina. Sinabi nito na ang nanay lang niya ang kaisa-isang babaeng hindi siya binigo. Ang birthday ng nanay ni Javier. Mabilis na pinihit ni Rachel ang dial. 10, 24, 65. Isang malutong na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Bumukas ang pinto ng safe. Napasinghap si Rachel. Sa loob, nakita niya ang mga tumpok ng pera, mga pasaporte at isang itim na kwaderno. Kinuha niya ang kwaderno. Binuksan niya ito sa ilalim ng flashlight. Laman nito ang lahat. Mga pangalan ng dummy accounts, mga petsa ng illegal transfers, ang lagda ni Javier sa mga transaksyon ng money laundering. Ito ang ebidensyang wawasak sa kanya. Ito ang ebidensyang magpapalaya kay Rachel. Naiyak siya sa tuwa. Nakuha na niya. Isinilid niya ang kwaderno sa loob ng hoodie niya. Aalis na sana siya nang biglang tumunog ulit ang cellphone niya. Vibrate. 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 Sunod-sunod. Ito ang emergency signal ni Barry. May parating. Nanigas si Rachel. Nasa loob pa siya ng opisina. Ang pinto. Hindi pa niya naibabalik ang painting. Mabilis niyang itinulak pabalik ang painting para takpan ng safe. Pero bago pa siya makatakbo papunta sa pinto para lumabas, narinig niya ang tunog ng keycard mula sa labas. Beep! May pumapasok. Huli na para tumakbo. Sa taranta, dumapa si Rachel at gumapang papunta sa ilalim ng malaking mesa ni Javier. Ito lang ang pwedeng pagtaguan. Masikip. Madilim. Bumukas ang pinto. Bumukas ang ilaw ng opisina. Napapikit si Rachel sa biglaang liwanag. Narinig niya ang lagatik ng takong ng sapatos sa sahig. Babae. Wisit na Javier yan. Boses ni Veronica. Galit ito. Bakit ba kailangan niyang iwan ang susi ng kotse dito? Pinapahirapan niya ako. Si Veronica. Bumalik siya para kunin ang susi ng kotse. Nakita ni Rachel mula sa ilalim ng mesa ang mga paa ni Veronica na naglalakad. Papalapit sa desk. Papalapit sa kanya. Tumigil si Veronica sa tapat mismo ng mesa. Nagtago si Rachel sa pinakasulok. Niyakap ang mga tuhod.
at pinigil ang paghinga. Kung yuyuko si Veronica, kung may mahulog na gamit, tapos siya. Narinig niya ang pagbukas ng mga drawer sa ibabaw ng mesa. Halughog. Nasaan na ba yon? Inis na sigaw ni Veronica. Ilang sentimetro lang ang pagitan ng ulo ni Rachel at ng sahig ng mesa kung saan nakapatong ang kamay ni Veronica. Rinig na rinig niya ang paghinga ng babae. Biglang tumunog ang cellphone ni Veronica. Sinagot nito ang tawag. Hello? Oo, Javier. Nandito na ako sa office mo. Oo, nakita ko na. Wait lang. Tumalikod si Veronica at naglakad papunta sa bintana. Huminga ng kaunti si Rachel. Ito na ang pagkakataon. Kung gagapang siya ngayon habang nakatalikod si Veronica, baka makaabot siya sa pinto. Dahan-dahan, parang pusa, gumapang si Rachel palabas. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat dampi ng palad sa carpet ay maingat. Nasa kalagitnaan na siya ng kwarto. Ang pinto ay ilang metro na lang ang layo. Pero sa kasamaang palad, sumabit ang laylayan ng maluwag na pantalon ni Rico sa kanto ng isang mabigat na vase na nakapatong sa side table. Kling, mahina lang. Parang tunog ng barya, pero sa katahimikan ng gabi, parang bomba itong sumabog. Natigil si Veronica sa pagsasalita sa telepono. Wait lang, Javier, sabi ni Veronica. Ang boses ay naging matalim. May narinig ako. Nanigas si Rachel sa gitna ng kwarto. Wala nang mapagtataguan. Nasa open space siya. Dahan-dahang humarap si Veronica. Nanlaki ang mga mata ng kabit. Nakita niya ang isang taong nakadapa sa sahig, nakasuot ng itim na hoodie at uniforme ng porter. Sino ka? Tili ni Veronica. Bago pa makatayo si Rachel para tumakbo, mabilis na pinindot ni Veronica ang intercom sa pader. Security! May magnanakaw sa executive office! Bilisan nyo! Lock all exits! Umalingaw-ngaw ang sirena sa buong hotel. Weng! Weng! Napatingin si Rachel kay Veronica. Nakita niya ang nangisi sa labi nito. Huli ka, daga, sabi ni Veronica. Napatingin si Rachel sa pinto. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng mga gwardya na tumatakbo sa hallway. Papalapit ng papalapit. Nakulong siya. Nasa bulsa niya ang ebidensya. Pero paano siya makakalabas kung ang lahat ng daanan ay sarado na? Tumingin siya sa bintana. Nasa 20th floor sila. Walang takas. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok ang 3 gwardya. Nakatutok ang mga baril. Dapa! Dumapa ka! Sigaw nila. Dahan-dahang itinaas ni Rachel ang kanyang mga kamay. Nakita niya si Veronica na lumapit sa kanya, puno ng pagmamalaki. Tingnan nga natin kung sino tong lakas loob na pasukin ang opisina namin, sabi ni Veronica. Hinawakan ni Veronica ang hood ng jacket ni Rachel at sa isang marahas na hila, tinanggal niya ito. Namilog ang mga mata ni Veronica habang nakatitig sa mukha ng taong nasa ilalim ng hood. Ang inaasahan niyang makita ay isang estranghero o isang professional na magnanakaw. Pero ang tumambad sa kanya ay ang madungis na mukha ng porter na tinadyakan niya kahapon. Ikaw? Sigaw ni Veronica. Halos mabitawan ang hawak niyang baril ng gwardya. Yung basurang porter? Napayuko si Rachel. Ang puso niya ay kumakalabog sa lalamunan pero napanatag ang loob niya ng kaunti. Hindi siya nakilala ni Veronica. Sa mata nito, siya pa rin si Rico, ang hamak na empleyado. Ang uling at dumi sa mukha niya, pati na ang gulo-gulo niyang buhok, ang naging maskara niya. Biglang pumasok si Javier sa opisina, hingal na hingal at pulang-pula ang mukha sa galit. Sino yan? Bulyaw ni Javier. Yung bago nating porter, honey, sumbong ni Veronica. Nagnanakaw sa opisina mo. Walang sabi-sabing lumapit si Javier at sinikmuraan si Rachel. Og! Napaluhod si Rachel sa sakit. Niyakap niya ang tiyan niya. Pilit na pinoprotektahan ang ledger na nakatago sa loob ng kanyang uniforme. Walang hiya ka, duro ni Javier. Pinapakain kita, tapos nanakawan mo ako. Susuntukin pa sana ulit ni Javier si Rachel nang pigilan siya ng chief security. Sir,
Tama na po. Baka mapatay nyo. Ang daming investors sa baba. Baka marinig nila ang gulo. Natigilan si Javier. Inayos niya ang gusot sa kanyang coat at huminga ng malalim. Tumingin siya sa relo niya. Tama. Magsisimula na ang grand ball in 10 minutes, sabi ni Javier habang nandidiring tumingin kay Rachel. Ikulong niyo ang dagang yan sa storage room sa basement. Huwag niyong papakainin. Pagkatapos ng party, ako mismo ang magdadala sa kanya sa presinto. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Hinawakan ng mga gwardya si Rachel sa magkabilang braso at kinaladkad palabas. Habang hinihila siya palayo, nagkatinginan sila ni Javier. Sa mga mata ng asawa niya, nakita ni Rachel ang purong kasamaan. Pero sa loob-loob niya, napangiti siya. Magsaya ka lang, Javier, dahil ito na ang huling gabi mo. Sa madilim at maalikabok na storage room sa basement, ibinalibag ng mga gwardya si Rachel. Diyan ka lang, sigaw ng isa bago isinarado ang mabigat na bakal na pinto. Rinig na rinig ang paglock ng padlock sa labas. Naiwan si Rachel sa dilim. Masakit ang sikmura niya at may sugat siya sa labi. Pero hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa loob ng damit niya ang itim na kwaderno. Ligtas ito. Ito ang susi sa kalayaan niya. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng kaluskos sa ventilation shaft sa itaas ng dingding. Clog! Clog! Bumagsak ang rehas ng vent at mula doon, tumalon pababa ang isang pamilyar na anino. Si Barry, sabi ko sa'yo, huwag kang magpapahuli eh. Bungad ni Barry, pero may ngiti sa mga mata nito. Barry! Halos mapaiyak si Rachel sa tuwa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Barry habang mabilis na nilalapitan si Rachel para inspeksyonin ang mga sugat nito. Sinaktan ka ba nila? Ayos lang ako, sagot ni Rachel. Iniabot niya ang kwaderno kay Barry. Nakuha ko. Nasa atin na ang lahat. Tinanggap ni Barry ang kwaderno. Tinitigan niya ito saglit bago tumingin kay Rachel ng seryoso. Handa na ang lahat sa taas, sabi ni Barry. Nahack na ng kaibigan ko sa IT ang system ng ballroom. Hinihintay na lang nila ang signal ko. May inilabas si Barry mula sa likod ng mga tumpok ng lumang silyang nasa storage room. Isang itim na garment bag at isang kahon ng sapatos. At ito, inabot ni Barry ang bag kay Rachel. Ang habilin mo. Binuksan ni Rachel ang bag. Sa loob, naroon ang isang nagniningning na pulang gown. Ito ang gown na ipinatago niya sa opisina niya noon pa, na ipinakuha niya kay Barry kanina bago siya sumugod sa opisina ni Javier. May 10 minuto ka para mag-ayos, sabi ni Barry habang tumatalikod para bigyan siya ng privacy. Paglabas mo sa pinto na yan, hindi ka na si Rico. Ikaw na ulit ang reyna ng La Vista. Grand Ballroom, puno ng mga kilalang personalidad, politiko, at business tycoons, ang bulwagan. Kumikinang ang mga chandelier. Umaapaw ang champagne. Nakatayo si Javier sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Sa tabi niya, nakakapit si Veronica. Suot ang isang kumikinang na pilak na gown, umaastang parang first lady. Mga kaibigan, panimula ni Javier, ang boses ay puno ng karisma. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang bagong yugto ng La Vista Hotel. Sa kabila ng pagkawala ng aking asawang si Rachel, nagkunwari siyang malungkot at yumuko. Nagbulungan ang mga tao, naaawa sa nagulilang asawa. Kailangan nating magpatuloy. Pagpapatuloy ni Javier, muling ngumiti. At hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ng bago nating VP at ang babaeng nagpatibok muli ng puso ko, si Veronica. Nagpalakpakan ang mga tao. Tinaas ni Javier ang baso niya. Para sa kinabukasan, para sa La Vista. Para sa La Vista, sagot ng mga bisita. Akmang iinom na si Javier nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Naghiyawan ang mga tao. Anong nangyari? Brownout? Security! Sigaw ni Javier. Biglang bumukas ang malaking LED screen sa likod ng stage.
Pero hindi logo ng La Vista ang lumabas. Static. At pagkatapos, isang video ang nag-play. Malabo noong una, pero luminaw agad. CCTV footage ito ng opisina ni Javier. Kita sa video sina Javier at Veronica nagtatawanan habang nagbibilangan ng pera. At narinig ng buong ballroom ang boses ni Javier mula sa speakers. Ibinigay na niya sa akin ang full authority sa bank accounts. Kapag napirmahan na niya ang transfer papers ng La Vista, wala na siyang habol. Akin na ang hotel. Napasinghap ang lahat. Ang mga investors, ang mga bisita, lahat sila ay napatingin sa stage. Namutla si Javier. Nabitawan ni Veronica ang baso niya at nabasag ito sa sahig. "Patayin niyo yan! Patayin niyo!" Sigaw ni Javier sa technician. Pero nagpatuloy ang video. Ipinakita naman ang mga dokumento ng money laundering, ang mga smuggled na shipment, at ang plano nilang iligpit si Rachel. "Javier, ano ito?" Tanong ng isang investor sa harap. Bago pa makasagot si Javier, biglang bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom. Isang spotlight ang tumutok doon. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Suot ang isang makapigil hiningang pulang gown na hapit sa katawan. Naglalakad siya ng taas noo. Ang buhok niya ay maiksi na. Modern at matapang ang dating. Ang mukha niya ay malinis, puno ng makeup, at higit sa lahat, puno ng kapangyarihan. Naglakad siya sa gitna ng red carpet habang nahahawi ang mga tao. Diyos ko, bulong ng isang matandang donya. Si Rachel, buhay siya. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Para siyang nakakita ng multo. Ang babaeng nasa screen at ang porter na sinikmuraan niya kanina. At ang babaeng naglalakad ngayon palapit sa kanya ay iisa. Umakyat si Rachel sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Javier. Humarap siya sa mga tao. Ang katahimikan ay nakakabingi. "Magandang gabi," bati ni Rachel. Ang boses niya ay malamig, matatag at buo. "Pasensya na kung nalate ako sa sarili kong party. May mga basura lang akong kinailangang ilabas." Tumingin siya kay Javier, pagkatapos ay kay Veronica. "Akala niyo ba mapapatay niyo ako?" Tanong ni Rachel nang mahina, pero rinig ng lahat. "Akala niyo ba makukuha niyo ang hotel ng ama ko?" "Rachel, let me explain." Nauutal na sabi ni Javier, akmang hahawakan siya. "Huwag mo akong hawakan," sigaw ni Rachel. Isang sampal ang dumapo sa pisngi ni Javier. Pak! Umalingaw-ngaw ito sa buong kwarto. "Tapos na kayo." Deklarasyon ni Rachel, itinaas niya ang itim na kwaderno. "Nasa akin ang lahat ng ebidensya, ang pagnanakaw, ang smuggling, at ang tangkang pagpatay." Sa puntong yun, bumukas ang mga pinto sa gilid at pumasok ang mga pulis. Kasama si Barry na ngayon ay nakauniforme ng maayos bilang head porter. "Hulihin sila!" Utos ng Chief of Police. Nagkagulo sa stage. Pinuposasan si Veronica na nagwawala at sumisigaw. Pero si Javier, sa sobrang desperasyon, ay nakakita ng isang steak knife sa mesa sa gilid ng stage. Dinampot niya ito at sumugod kay Rachel. "Kung babagsak ako, isasama kita." Sigaw ni Javier. Ang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hindi nakagalaw si Rachel. Masyadong mabilis ang pangyayari. "Rachel!" Sigaw ni Barry. Tumakbo si Barry mula sa gilid. Hindi siya aabot. Akmang isasaksak na ni Javier ang kutsilyo sa dibdib ni Rachel ng bang! Isang putok ng baril. Natigilan si Javier. Binitawan niya ang kutsilyo. Napahawak siya sa balikat niya kung saan tumulo ang dugo. Baril ng pulis. Bumagsak si Javier sa sahig, umiiyak sa sakit at pagkatalo. Agad na dinaluhan ni Barry si Rachel. Hinawakan niya ito sa balikat. Tinitingnan kung may sugat. "Ayos ka lang ba?" Tanong ni Barry. Ang boses ay puno ng takot. Tumingin si Rachel kay Barry. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga flash ng kamera at sirena ng pulis, tanging ang mukha lang ni Barry ang nakikita niya. Tumango si Rachel,
At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil tapos na. Ayos na ako, Barry. Bulong niya. Tapos na. Niyakap siya ni Barry. Isang mahigpit na yakap sa harap ng daan-daang tao. Wala na silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang porter at ang may-ari ng hotel magkayakap sa gitna ng guho ng kasinungalingan. Isang buwan na ang nakalipas mula noong gabi ng Grand Ball. Tahimik ang opisina ni Rachel sa 20th floor. Wala na ang amoy ng sigarilyo at alak ni Javier. Napalitan na ito ng amoy ng fresh lilies at bagong pintura. Nakaupo si Rachel sa swivel chair, ang upuang dating ipinagkait sa kanya. Sa harap niya, nakapatong ang isang makapal na folder. Annulment papers, pinirmahan na niya ito kanina. Tapos na. Malaya na siya. Pero bakit parang ang bigat pa rin ng pakiramdam niya? Tumayo siya at lumapit sa floor-to-ceiling glass window. Tanaw niya ang buong Manila Bay. Ang ganda ng view. Ito ang view na pinag-aagawan ng lahat. Ito ang tronong gusto ng asawa niya at ng kabit nito. Nasa kanya na ang lahat. Nabawi na niya ang La Vista. Nakakulong na sina Javier at Veronica. Nahaharap sa patong-patong na kaso ng fraud, frustrated murder, at qualified theft. Nanalo siya. Pero sa refleksyon niya sa salamin, hindi siya mukhang panalo. Mukha siyang nag-iisa. Tok-tok. Pumasok ang kanyang secretary. Ma'am Rachel, handa na po ang sasakyan papuntang basement. Gusto daw po kayong makausap ng bagong head of housekeeping. Tumango si Rachel. Sige, bababa na ako. Paglabas niya ng elevator sa basement, iba na ang ihip ng hangin. Dati, noong siya pa si Rico, puno ng ingay at tawanan ang lugar na ito. Ngayon, pagtapak pa lang ng takong ng sapatos niya sa semento, tumatahimik ang lahat. Ang mga staff na dating nakikipagbiruan sa kanya, ngayon ay yumuyuko at hindi makatingin ng diretso. Good afternoon, Ma'am Rachel. Bati nila ng sabay-sabay, puno ng takot at respeto. Ngumiti si Rachel ng tipid. Good afternoon. Namimiss niya si Rico. Namimiss niya yung pakiramdam na kasali siya, na tinatrato siya bilang tao, hindi bilang isang titulo. Diretso siyang naglakad papunta sa porter's office. Ito ang sadya niya talaga. Gusto niyang makita si Barry. Mula noong gabing iyon sa ballroom, hindi na sila nagkausap. Naging abala siya sa mga abogado at pulis. At si Barry naman, hindi na nagpakita sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng opisina. Nakita niya ang mga porters na nagpapahinga. Agad silang napatayo nang makita siya. Ma'am! Inilibot ni Rachel ang paningin niya. Hinanap niya ang matangkad at morenong lalaki na laging nakapamewang sa gitna. Hinanap niya ang baritonong boses na laging naninigaw pero puno ng malasakit. Wala siya. Nasaan si Barry? Tanong ni Rachel. Nagkatinginan ang mga staff. Walang gustong sumagot. Lumapit ang isang batang porter. Si Layud, yung dating pinapagalitan ni Barry. Ma'am? Alanganing sabi nito. Hindi niyo po ba alam? Kumabog ang dibdib ni Rachel. Ang alin? Nag-resign na po si Sir Barry nung 1 linggo pa. Parang gumuho ang mundo ni Rachel. Nag-resign? Bakit? Saan siya pumunta? Wala po siyang sinabi, ma'am. Basta nag-impake lang siya ng gamit. Sabi niya, tapos na daw ang misyon niya dito. Mabibilis na naglakad si Rachel papunta sa locker room. Hinanap niya ang locker ni Barry. Locker number 1. Nakabukas ito. Walang laman. Wala na ang mga uniforme. Wala na ang mga picture na nakadikit sa pinto. Wala na ang amoy ng sabon at mint na lagi niyang naaamoy kay Barry. Blanco. Parang hindi siya nag-exist sa lugar na yon. Napahawak si Rachel sa pinto ng locker. Ang sakit. Mas masakit pa kaysa noong niloko siya ni Javier. Si Javier, minahal siya dahil sa pera. Pero si Barry, minahal siya nito o tinulungan siya nang wala siyang kahit ano. Nang siya ay isang hamak na Rico lang at ngayong nasa kanya na ang lahat, saka naman ito nawala. Sir Barry left this po.
sabi ni Layod sa likod niya. Iniaabot nito ang isang nakatuping papel. Mukhang pahina lang ito na pinunit mula sa isang notebook. Nanginginig ang kamay na kinuha ito ni Rachel. Binuksan niya ang sulat. Pamilyar na pamilyar siya sa sulat kamay ni Barry. Magulo, matigas, pero madiin. Binasa niya ito. Ma'am Rachel, huwag niyo na akong hanapin. Bumalik na ako sa kung saan ako nararapat. At kayo, nasa lugar na kayo kung saan kayo nararapat. Masaya ako na nakuha niyo na ang hustisya niyo. Pero magkaiba tayo ng mundo. Ang mundo niyo ay nasa penthouse, ang mundo ko ay nasa basement. Pinagtagpo lang tayo ng pagkakataon, pero hindi tayo pwedeng manatili sa iisang kwarto. Maging mabuting boss ka sa kanila. Huwag mong gayahin si Javier. Paalam, Barry. Tumulo ang luha ni Rachel sa papel. Gago ka talaga, Barry. Bulong niya habang tumatawa ng mapait. Ang duwag mo. Akala ba nito ay hahayaan niya lang itong umalis ng ganun-ganun lang? Akala ba nito ay matatanggap niya ang langit at lupa na rason na yan? Pinunasan ni Rachel ang mga luha niya. Tumingin siya sa salamin ng locker room. Nakita niya ulit ang determinasyon na nakita niya noong ginupit niya ang buhok niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ng private investigator na kinuha niya noon para imbestigahan si Javier. Hello, I need you to find someone for me. Utos ni Rachel. Ang boses niya ay buo at matapang. Sino po, ma'am? Barry, ang dati kong head porter. Hanapin mo siya kahit saang lupalo pa siya nagtago. I want him found. Now. Ibinaba niya ang telepono. Hindi pa tapos ang kwento nila. Sinimulan ni Barry ang pagtulong sa kanya noong siya ay si Rico. Ngayon, siya naman ang maghahanap kay Barry bilang si Rachel. Hindi siya papayag na ang taong nagligtas sa kanya ay mawawala na lang na parang bula. 6 na buwan na ang nakalipas. Pero parang kahapon lang ang lahat para kay Barry. Dito sa Zambales, malayo sa ingay at usok ng Maynila, tahimik ang buhay. Ang tanging naririnig niya ay ang hampas ng alon sa pampang at ang tunog ng makina ng bangka na kinukumpuni niya. Punong-puno ng grasa ang mga kamay niya. Ang init ng araw ay tumatama sa likod niya. Pero sanay na siya. Mas gusto niya ito. Mas simple. Walang aircon, walang elevator, at higit sa lahat, walang la vista. Kinuha niya ang wrench at pinihit ang tornilyo ng motor. Akala niya kapag lumayo siya, makakalimot siya. Akala niya kapag bumalik siya sa probinsya kung saan siya lumaki, mawawala na sa isip niya ang babaeng may mapupungay na mata at matapang na puso. Pero nagkamali siya. Sa bawat paglubog ng araw, naaalala niya si Rachel. Iniisip niya kung kumain na ba ito, kung maayos ba ang tulog nito, kung may nag-aalaga ba dito ngayong wala na siya. Gago ka kasi, bulong ni Barry sa sarili habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang braso. Ikaw ang umalis. Panindigan mo. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Uhaw na siya. Mula sa kinatatayuan niya, natanaw niya ang isang tricycle na huminto sa harap ng maliit na resort na pinagtatrabahuhan niya. Bumaba ang isang babae. Napakunot ang noo ni Barry. Bihira ang turista kapag ganitong oras ng taon. At lalong bihira ang turistang ganito manamit. Nakasimpleng puting t-shirt lang ito at maong na pantalon. Naka-rubber shoes. May suot na sombrero na tumatakip sa mukha nito. Pero may pamilyar sa tindig nito. May hila-hila. Itong isang malaking maleta. Halatang nabibigatan. Hihilahin, titigil, hihilahin ulit. Parang napanood na ni Barry ang eksenang ito noon. Naglakad ang babae papalapit sa kanya. Nakayuko ito. Tinitingnan ang isang piraso ng papel na hawak niya. Parang naliligaw. Huminto ang babae sa tapat niya. Hindi nito nakita ang mukha ni Barry dahil nakayuko ito habang nagpupunas ng kamay sa basahan. Excuse me, sir. Boses ng babae. Pwede bang magtanong? Nanigas si Barry. Ang boses na yon. Kahit sa panaginip, kilala niya ang boses na yon.
Minsan itong naging boses ng isang takot na ko. Minsan itong naging boses ng isang matapang na Rachel. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Barry. Tinanggal ng babae ang kanyang sombrero. Humawi ang buhok nito sa hangin. Walang make-up, walang alahas, walang mamahaling gown. Pero siya pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita ni Barry. Rachel, bulong ni Barry. Parang ayaw niyang maniwala. Ngumiti si Rachel, pero nandoon ang pamilyar na kislap ng luha sa mga mata niya. Hi, Sir Barry. Bati nito. Ginagaya ang boses lalaki ni Rico noon. Tumatanggap ba kayo ng aplikante dito? Magaling ako maglinis. Mabilis ako tumakbo. At tiningnan ni Rachel ang maleta niya. Medyo kaya ko na ring magbuhat ng mabibigat, pero kailangan ko pa rin ng tulong minsan. Hindi nakagalaw si Barry. Gusto niyang tumakbo palapit at yakapin ito, pero nanaig ang hiya. Tiningnan niya ang sarili niya. Puno ng langis ang damit niya. Ang dumi ng kamay niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Barry. Ang boses ay paos. Ang layo ng Maynila. Ang layo ng hotel mo. Alam ko, sagot ni Rachel. Binitawan niya ang maleta at humakbang palapit. Iniwan ko ang hotel sa pamamahala ng Board of Directors. Sabi ko, magbabakasyon muna ako. Indefinite leave. Bakit? Dahil hinanap ko ang head porter ko. Diretsahang sabi ni Rachel. Nawawala kasi siya. Ang sabi niya sa sulat, magkaiba kami ng mundo. Yumuko si Barry. Totoo naman ni Rachel, tingnan mo ako. Tingnan mo ikaw. Langit at lupa. Pagod na ako sa langit, Barry. Mabilis na sagot ni Rachel. Lumapit pa ito lalo hanggang sa maamoy na ni Barry ang pamilyar na pabango nito na humahalo sa alat ng dagat. Sa langit, malamig. Patuloy ni Rachel. Sa langit, malungkot. Mas gusto ko dito sa lupa, kung nasaan ka. Rachel, hindi mo alam ang sinasabi mo. Mapapagod ka sa buhay dito. Walang aircon, walang driver, wala akong pakialam. Putol ni Rachel. Hinawakan niya ang marungis na kamay ni Barry. Wala siyang pakialam kung malagyan ng grasa ang kamay niya. Nung naging Rico ako, nung wala akong pera, nung dugyot ako at gutom, ikaw ang nandoon. Hindi mo tinanong kung sino ako. Tinulungan mo ako. Minahal mo ako nung panahong hindi ko mahal ang sarili ko. Tinitigan siya ni Rachel sa mata. Ngayon, hayaan mo namang ako ang pumili. At pinipili kita, Barry, hindi bilang boss, kundi bilang babae na nagmamahal sa'yo. Naramdaman ni Barry ang pagguho ng mga pader na itinayo niya. Ang pride, ang insecurities, ang takot. Lahat yon ay inanod ng mga salita ni Rachel. Wala nang senyora, wala nang porter, 2 tao na lang na nagmamahalan sa harap ng dagat. Hinawakan ni Barry ang mukha ni Rachel. Ang hinlalaki niya ay dahan-dahang humaplos sa pisngi nito. Nag-iiwan ng kaunting dumi, pero hindi ito ininda ni Rachel. Sigurado ka ba? Tanong ni Barry, halos pabulong. Wala nang bawian to. Hindi na kita papayagang umalis ulit. Ngumiti si Rachel. Isang nangiting umaabot hanggang mata. Yun nga ang plano ko, sir. Sagot niya. Kaya nga ang laki ng maleta ko eh. Tumawa si Barry. Isang tawang puno ng saya at ginhawa. Hinila niya si Rachel palapit at niyakap ng mahigpit. Niyakap siya pabalik ni Rachel. Isiniksik ang mukha sa dibdib niya na amoy araw at dagat. Welcome home, Rachel, bulong ni Barry. I'm home, Barry, sagot ni Rachel. Sa likod nila, lumulubog ang araw. Kinukulayan ng ginto ang langit. Ang dating magkaibang mundo ay nagtagpo na rin sa wakas. At sa pagkakataong ito, wala nang maskara, wala nang pagpapanggap, tanging pag-ibig na lang na totoo at wagas.